Praise. Yan. Praise God. Salamat, Sister Grace. Ayan. Nag-iisa lang po talaga. Amen. Hallelujah. Salamat at inilagay ako sa pangalawang gawain. Sinundo po ako ni Brother Harney. At alam niyo naman po, meron tayong 3 chikiting na kailangan pang ihabilin sa ating mga magulang. Kaya sabihin niyo sa inyong katabi, make your day worth it. Amen. Yeah, make your day worth it. Kailangan you have to receive what God has planned and what God wants to give you today. Amen. Nag-dress pa naman ako para sa inyo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Salamat sa fasting nakatulong. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po, isang pinagpalang umaga. Ngitian ng katabi. Amen. Pinagpala ba ang inyong katabi? Kanina nakikinig po ako sa mensahe po na ating butihing Pastora Magda. So, napakinggan ko ang kanyang love story with Tatay Chody. So, last week, nagkwento si Pastor Ken ang kanyang love story. Ngayon, hindi ko muna ikukwento yung sa amin. Dahil lagi nyo naman po napapakinggan yon. Kaya tayo pong lahat ay tumayo po muna. Tayo po ay, hallelujah, babasa ng salita na ating Panginoon. Sige po, buksan po natin ang ating pong mga Biblia in Judges. Yan, Judges po yan. Judges 7, 12 to 22. Medyo mahaba po ito. So please bear with me. Sabay-sabay po nating basahin. Nandyan na po ba tayo? Amen. Hallelujah. The Midianites, the Amalekites, yan, dito nagsimula ang Magdalites. The Midianites, the Amalekites, and all other eastern people had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand on the seashore. Gideon arrived just as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands." When Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshipped. He returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jar in the hands of all of them, with torches inside. "Watch me," he told them. "Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. When I and all who are with me blow our trumpets, then from all around the camp blow yours and shout, 'For the Lord and for Gideon.'" Gideon and 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch, just after they had changed the guard. They blew their trumpets and broke the jars that were in their hands. The 3 companies blew the trumpets and smashed the jars. Grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpet they were to blow, they shouted, "A sword for the Lord and for Gideon." While each man held his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their sword. The army fled to Beth Shittah, towards Zerera, as far as the border of Abel Meholah near Tabath. Hallelujah. Salamat po, hallelujah, sa pagkakabasa ng inyong salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus, we thank you. Oh, sweet Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for this opportunity. Thank you for this morning. Thank you for this day, oh God, that we are here, Father. We will empty our cup, Father, so you can fill us, oh God. Fill us with the wisdom, oh God, that we will receive what you had prepared for us this day, oh God. At wala pong uuwi, Father, na sa aming puy luhaan. Wala pong uuwi na sa aming talunan, oh God.
Because in this day, we will shout, we will declare that we are winners in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw ang sumama sa bawat sulok ng lugar ni ito. Samahan mo kami. Receive the victory in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo pong lahat, kayo pong lahat ay makakaupo na. Amen. Salamat po. Salamat po sa pag-imbita ha. First time ko po makarating after 6 days. Yeah, medyo matagal po ako hindi nakarating sa lugar na ito. So salamat po at muli po nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kinakabahan po ako. Mahirap po palang masanay na 3 po kayo na nagsasalita. Sa Women's Cafe, 3 po kami. At ngayon, nag-iisa lamang po ako. So salamat, kasihan po tayo na ating Panginoon. Amen. Our topic for today is, it's your turn of winning. Yan. It's your turn of winning. Last time, alam niyo po, syempre pag nanay ka, may mga bata ka, may mga anak ka maliliit, kung ano yung trip nila na laruin, syempre makikig-join ka. Diba? Ganun po eh. So alam niyo yung trip naming laruin itong last time, ito yung gustong-gusto nila, yung flip the bottle. Yung lumang bote na may tubig ng konti, i-flip mo, kung sino yung makapagpatayo sa floor, winner. Yan. So kami, my turn, JH turn, ZZ and AA. Naglalaro po kami, paikot kami. Eh syempre, si ate medyo magaling, nakaka 5 points na, si ZZ 1 pa lang, so medyo nalulungkot yung anak ko. Sabi niya, bakit lagi, ate wala nang pointing, wala nang mga points, kasi hindi siya maka-points. No? Sabi ko, anak, it's okay to lose. Because your turn, darating yung your turn of winning. Amen. Darating yung panahon mo, yung oras mo na ikaw naman ang mananalo. Amen. Kaya po, we arrive, it's your turn of winning. Sabihin nyo sa inyong katabi, it's your turn of winning. Amen. Amen. It's your turn of winning. Amen. It's my turn of winning. It's my turn of winning. Amen. Amen. May pagkakataon na tayo po'y natatalo. May pagkakataon na tayo nalulugi. May pagkakataon na tayo parang walang-wala ng pag-asa. But today, amen, sabi nga, may series po tayo eh. Battle series yan. But today, amen, but today proclaim that you are already a winner. Amen. Hallelujah. Nung elementary po kami, kung mga kabatch ko po dito, uso po yung mga Pastora Magda, di ba sa school yung mga inter-school quiz bee, yan, yung mga ganyan po inter-school, yung mga labanan, yung sa math, sa English. So, isa po tayo doon sa mga nagagamit ng school para ipanlaban. So, parang ganito po yun eh. Meron magtatanong dito, andyan yung mga kalahok, yan, mga 1 seat apart po yun, talagang bawal magkwentuhan, bawal magtanungan. So, 3 kami, representative ng grupo. Laban kami inter-school. So, sa akin, napatapat yung English, yung isa-isa, social studies, hindi ko po talaga medyo gusto yun eh. Kasi ayoko naman nagsasauluhan. So, okay na sa akin na English and math. Wag na lang social studies and history. So, grupo po kami. So, syempre, may mga random questions. Paramihan ng points yan eh. Kasi yung as a group, kung sino yung mas mataas. Yan. Tapos, nakailang tanong na, medyo parang hindi kami makausad. Wala pa kami sa top 3. Medyo nalulungkot na yung kami magkakagrupo na, bakit gano'n? Bakit nag-aral naman tayo, nag-review tayo, ba't hindi tayo makasagot? Amen. So nagkaroon ng break time. So after siguro 10 questions or 20 questions, break time muna, break time. So usap-usap. Habang nagmimerienda kami, just a little short break time, narinig namin yung nagkukwentuhan sa other side ng table. Sabi nila, ay, ayan yung mga taga-SRES Central 1. O, sino mga taga-SRES Central 1 dito? Ay, mga taga-SRES Central 1, matatalino yan. Maghandaan nyo yan, matatalino yan. So, nung narinig namin yon, kahit kami nalulungkot, medyo nag-boost yung confidence namin. Amen? Uy, meron palang nakakakilala na tayo yung matatalino. So, nung balik na, nag-resume na yung labanan, yung quizzes, so medyo yung 2 kong kasama at pati ako, nagkaroon ng confidence. Kaya natin to, matatalino daw tayo. Amen? Kaya natin tong labanan na ito. Dahil kaya tayo nandito, dahil deserve natin ito. Kaya tayo nandito, inilagay tayo dito sa posisyon na ito. Dahil alam natin, kaya nating pagtagumpayan ang labanang ito. Amen? Amen? It is also true in our natural. Amen?
Kapag po tayo minsan nakikita natin sa ating pong sitwasyon sa pamilya natin, pag nakikita natin yung ating, bakit ang gulo-gulo? Bago ka nagsimba, nag-away pa kayo. Di ba? Ayan. Bago ka umalis, nagkasagutan pa kayo ng iyong asawa. Alam niyo kanina, bago po ako nakarating dito, ang dami pong pinagdaan ng labanan. Amen. Siyempre, 3 maliliit po yan eh. Nag-away. Sabi ko, anak, naka-makeup na ang mami, naka-lipstick na. Ayan, wag na kayong magkulitan. And dyan may pumupo pa, 2 magkakasunod pa, naka-dress na ang nanay. O sige, di ba, marami po tayong labanan bago tayo pumunta sa simbahan. Amen. Pero, when you hear that the enemy, diba? When you hear that the enemy thinks that you are victorious, anong mangyayari sa'yo? You will be more confident. Amen? When you hear that the enemy is scared, di ba pag-gising mo pa lang sa umaga, pagtungtong mo pa lang ng paa mo sa sahig, matatakot ang kaaway. Uy, gising na ang anak ng Diyos. Andiyan na siya. Matatakot na siya. The enemy is already shaking because he know that the child of God is already awake and ready to face the battle. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya po, sabi po, at first you're so afraid when you see the circumstances, but it changes when you hear the enemy thinks about you. He knows that you are victorious. Amen. He knows that you are forgiven. He knows that you have the authority that He will never have. Amen? Alam ng kaaway na meron kang kapangyarihan na kailanman hindi siya magkakaroon niyon. Amen? Alam ng kaaway that he can form a weapon against you, but he will not prosper against you. Amen? Amen? Alam ng kaaway that God, if God is for you, amen, that if God is for you, who can be against you? Alam ng kaaway yan, kaya huwag tayo magpapatalo sa kaaway na tayo inililin lang ng kaaway. Amen? Sinasabi niya na mahina ka. Sinasabi niya na may sakit ka. Sinasabi niya na maghiwalay na kayo. Sinasabi niya, ipaubaya mo na. Ito, trending tong paubaya ang kanta na ito. Nasa mga kabataan dyan. Paubaya mo na. Dahil wala ka nang magagawa. Marami pong kalinlangan ng kaaway na binibigay po sa atin. But if you are ready, if you know that you are on the winning side, if you know that you have Jesus, if you know that you have the authority, if you know that Jesus already finished it at the cross, you will be victorious. Amen. You will shout hallelujah. Amen. You will raise your hand. You will worship God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You will finish the race because you know I have Jesus in my life. I have Jesus in my heart. And God already forgiven me. Amen. Minsan ang nagbibigay sa atin ng katatakutan yung ating kasalanan. No, inalis ka na ng Diyos. Amen. Sa yung kasalanan na yan. Kanina, ang topic ni Pastora, di ba ang kaaway natin, the darkness. Amen? Hindi yung taong katabi mo. Yan, tingnan mo nga yung katabi mo. Baka may espiritu ng darkness. Wala, in Jesus' name. Amen? Wala yan in Jesus' name. Amen? Kaya po, amen. Yan. Parang hallelujah. Amen. Everything will be different. Kapag nalaman mo, na ikaw, ang lahat ng sinasabi ng Biblia ay totoo, kapag nalaman mo at tinanggap mo na ang lahat ng pangako ng Diyos ay mapangyayari ngayon, amen? Kapag tinanggap mo na ang lahat ng lumalabas sa bibig na ating Panginoon, He will make it into completion. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan nga po natin na ating Panginoon. So balik tayo. There is a man in the Bible whose name is, sino po yung binasa natin kanina? Gideon. Ayan, si Gideon. Malakas po ba yung boses ko? Medyo parang hindi ko po siya naririnig. Okay po, okay. So si Gideon, sino ba si Gideon? Bigyan po natin ng background lang. Sino ba si Gideon? Ayan. Si Gideon, he came from sabi niya, I came from weakest clan in Manasseh. So sabi niya, galing ako sa isang pinakamahinang clan. O ano po ba Tagalog ng clan? Angkan? Lahi. Ayan, lahi. Galing ako sa isang mahinang lahi. At ako the least of my family. I am the least in my family. But God called him. Amen. God called him
He's a mighty man of valor. Mighty man of valor. Ano ibig sabihin ba ng valor? Amen. It is great courage in face of danger. So tinawag ng Diyos si Gideon. Ang sabi ng Panginoon, gagamitin kita para iligtas, ilikas, at isave ang iyong angkan mula sa mga Amalekites. Amen? Sa mga Midianites. Amen? So dati po kasi, so ito po, bagyan ko ulit kayo ng background sa Judges, dyan po natigil ang mga Israelita na nakalimutan nila ang ating Panginoon. So lahat po yan. After silang iligtas, nakalimutan na nila kasi Joshua Judges yan sa Bible. Sa Joshua doon nila naranasan yung pagtungtong doon sa Promised Land. But so many years had passed, nakalimutan nila ang ating Panginoon. Kaya inalaw ng Diyos na sila po ay makaptive ng mga Midianites and ng mga Amalekites. So for 7 long years, sila po'y bihag ng mga Midianites. Amen. So for 7 long years, so dumating ang araw, sabi ng ating Panginoon, Gideon, the mighty man of valor, I will use you to save your people. Pero sabi niya, anong sabi niya? But why? Ako'y pinakamahina sa aming pong angkan. Bakit ako ang gagamitin mo? You should remember, God will use the weak people for His glory. Amen? You should remember, God is using you. Amen? For His glory. Sister Jen, mahihina ako wala akong alam. Hindi ko alam kung paano ba magsabi ng mga salita ng Diyos. Minsan, kahit mag-pray nga, pinagpe-pray tayo, malakas, nahihiya pa tayo Kasi ang iniisip natin, I am weak. Amen? I am not worthy. No, but God, Jesus, made us worthy before God. Amen? Kaya po, who is Gideon? Sa verse 15, sabi po dyan, sa verse 15, balikan po natin yung verse 15. So, nung sa verse 15 pong iyan, si Gideon po, inihahanda niya yung kanyang sarili para harapin yung kanyang mga kaaway, yung mga Midianites na iyan. So, balikan po natin, he's about to face the enemy of the Midianites. He's so afraid. Takot na takot po si Gideon. Kasi syempre, wala naman po siyang karanasan kung paano lumaban. Wala siyang karanasan kung ang dami po, libo-libo po ang mga Midianites. Pero sila, konti lang po ang bilang nila. So, he was so afraid that time. Yan, balikan po natin. So, wala pa. So, sabi po doon, yan. Sabi po dito, when Gideon heard the dream and its interpretation, he bowed down and worshiped. Amen? He bowed down and worshiped. Ito po yung sitwasyon. Habang papunta po si Gideon, doon sa kampo ng mga Midianites, nag-uusap yung mga tauhan, yung mga sundalo. Ang sabi, nanaginip ako. Meron daw isang cake of barley na natapon dito sa ating lugar at nung itinaob, mawawasak ang ating buong kampo. Ang sabi nung isa, that is the sword of Gideon. So nung narinig ni Gideon, teka, ako natatakot, pero nung narinig ko yung aking kaaway, na iba pala ang pagtingin sa akin, na natatakot pala sila sa akin, na natatakot pala sila dun sa salita ng aking Diyos. So medyo nag-iba. Katulad ng kwento ko po kanina, di ba? Dun sa Quizbee, nag-iba kapag when you hear that the enemy is thinking about na, eto ka, magaling ka, matalino ka, you should be proud. Amen? You should have, your confidence should be, sabi nga, level up tayo dyan. Mag-level up dapat yung ating confidence. So yung si Gideon, nung narinig niya na gano'n ang usapan dun sa kampo, lumakas yung loob niya. Amen? And he bowed down. Anong sabi? He bowed down and worship. Amen? Do you want to win the battle? Tatanungin ko po kayo. Do you want to win the battle? Amen? The first step should be worship. Amen? Begin the battle on our knees. Amen? He bowed down. He bowed down. Ginagawa ba natin to sa ating paggising sa umaga? Do we bow down before God? Before we face the battle. Every day is a battle. Alam po natin yan. Amen? Araw-araw ay labanan. But we have to begin the battle on our knees. Amen? Kahit nahihirapan kang tumayo,
Just begin and bow down. Bow down unto God. Anong sabi si Gideon? He worshiped. Nung narinig niya, yung sabi ng mga kaaway na sila'y matatalo, he worshiped. Before you hear the answer of God, you worship God. Amen? Bago mo pa makita ang resulta, just worship God. Bago mo pa makita na naging maayos ang pamilya mo, magsumamba ka na sa ating Panginoon. Amen? Amen? Bago mo pa makita yung resulta ng iyong mga panalangin, give the praises unto God in advance. In advance. Amen? Sabi po sa alam niyo po yung kwento ng Jericho Wall. Sa Jericho Wall, di ba po, inutusan ng ating Panginoon si Joshua. Ayan, si Joshua. Magkakasunod po yan sa Joshua. Ayan, sa Jericho Wall. Pagpunta po kasi nila doon, para makuha nila yung lupang pangako, meron pong tinatawag na Jericho Wall. Ang Jericho Wall, tinatag para walang makakapasok kahit na sino. Napakatibay po noon. Diba? Talaga pong sabi po, it has been shut up. Parang shutted, talagang matindi ang pagkakasarado doon sa Jericho Wall. Pero ang sabi na ating Panginoon kay Joshua, umikot kayo, amen, in 7 days, you just walk around the Jericho Wall at babagsak ang Jericho Wall. For the first 6 days, iikot kayo. Amen? But on the 7th day, you just walk around 7 times and shout, and then the wall will fall down. Amen? Tingnan niyo po yung pagkakasunod-sunod. They will just march around, walk around, and they will shout, and then the wall fall down. Shout first, amen, before you see that your family, amen, na maging maayos ang pamilya mo. Bring praises unto God first, amen, before na mahintayin mo pa na, Panginoon, gusto ko po munang makita na maging maayos, na maging ma-restore ang pamilya ko bago ako sumamba, bago ako maglingkod sa iyo. No, amen, maglingkod, sumamba, ipanalangin mo. At itaas ang yung dalawang kamay. Just sing hallelujah first. Amen? Sing song of praises unto our God. Amen? Lagi po nating iisipin, ang Panginoon, hindi naman niya kailangan ng ating mga pagsamba, but He wanted it. Isipin niyo po? Because He is already God. Amen? Diyos na, He is sovereign God. Napakamakapangyarihan po ng ating Diyos. Amen? But He wants our worship. Amen? At nalulugod ang ating Panginoon kapag sinasamba natin siya. Amen? At natutuwa ang ating Panginoon kapag naririnig niya ang kanyang mga anak ay umaawit, nagbibigay ng papuri sa Kanya. Amen? Amen! Hallelujah! Nalulugod ang ating Panginoon. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Bakit niya bibigyan ng panahon ang bawat isa? There are so many people in the world. Isipin niyo po, more than billions of people. Pero lahat tayo kilala ng ating Diyos. Lahat ng nangyayari po sa atin ay alam ng ating Panginoon. Amen? Alam niya kung kailan ka umiiyak. Alam niya kung kailan ka tumatawa. Amen? Kaya nararapat lamang na ipagkaloob natin ang pagsamba, ang pagpupuri sa ating Panginoon. Not only because we are facing the battle, but because we know that God chose us. Amen? We know that God loves us. Amen? And continue to love us. Amen? Kaya sabi ko sa inyo kanina, huwag niyong hahayaan na masayang ang araw na ito na hindi niyo natatanggap ang God has prepared for you today. Amen? Kung ano yung pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Sabi ko nga, kwento ako po kala, Ma'am, kinakabahan ako, Sister Grace, kaya kabahan ako kasi kahapon lang sinabi ni Pastor, di ba po, Pastora? So, kinakabahan po ako. Pero, alam niyo po, when God shows you, nandun po yung inner na kagalakan. Dahil alam mo, somebody will be blessed. Amen? Because you know that somebody's lives will be changed at the moment. Amen? ATM. At the moment. Amen? Kumusta ang moment mo ngayon? Amen? Kumusta ang moment mo? Sabi nga po, marami pong mga term ngayon ng mga kabataan Hindi na natin na uunawaan, di ba? Meron sa mga, yung tinanong ko kila Ate Tricia,
SKL, share ko lang pala yun, yung mga ganong ATM, at the moment po pala yun, So, hindi nyo alam yun. Ako din po, hindi ko na po alam eh. So, marami silang mga term na hindi natin alam. Kaya, ATM, at this moment, kumusta ka ngayon, kapatid? Amen? Kumusta ka ngayon? Nakikita ko ang magandang ngiti. Kahit kayo mga naka-face mask, alam kong kayo pinagpapala. And thank you sa buhay ni Sister Annie. Sister Annie, tuloy-tuloy lang po tayo. Amen? Hallelujah, Sister Annie. You know, even though you're facing the battle, God already won it for you. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Gideon worship. Amen. He bowed down. He began the battle on his knees. Amen. Marami tayong labanan sa ating puso. Yun, katulad na sabi ko kanina, puso, sa mga love life, mga paubayan na yan. Talagang minsan sino ba kumanta nun? Oh yeah, alam na alam nyo kasi sinusubaybayan nyo. So si Moira, talaga naman po nag-trending itong mga paubaya sa mga kabataan. Nakarelate ba kayo? Oo, ako nakarelate. So, tama po You have to let go and let God, amen, move in your situation. Paubaya mo na. Pag pinaubaya mo na, huwag mo na i-stalk sa Facebook. Pag pinaubaya mo na, huwag mo na balikan. Ano na kayo ginagawa? Sino kaya kasama nito? Ay, ginagawa. Ayan. Ayan. So kayo, yan ang mga nanay. Yan. Pag pinaubaya nyo na yung mga nagkakautang sa iyo, huwag mo nang singilin. Pinaubaya mo na nga Hintayin mo na lang magbayad sa iyo. Amen. Dahil pagpapalain ka ng Diyos, huwag mo nang singilin. Huwag mo nang sabihan ng kung ano-ano. Ayan, nung dati, ganyan. Di ba, minsan nakakatakot po Sa messenger pa lang, pag kinumusta ka, Mars, musta, alam mo na kasunod Kulang na lang i-block mo Di ba? Di ba, para pag Mars, kumusta? Ang kasunod niyan, baka naman. So, syempre medyo, minsan bablock mo na kaya mag-deactivate ka na ng Facebook kasi napakabilis na po ngayon Anyway, nasa na nga po ba ako, Sister Rowena? Amen. So, marami po tayong labanan sa puso, sa ating pong kalusugan. Amen. Marami pong labanan, Minsan nga kinukwento ko kay Brother Harney. Daddy, sumasakit na yung balakang ko. Sabi ko, grabe. Ilang taon na ba ako? Parang, minsan ang sakit na ng tuhod mo, di ba? So, minsan may mararanasan kang gano'n Kumusta ang labanan mo? Pero, sabi nga ni Pastora, narinig ko kanina, sabi niya, manalangin lang, manalangin lang, manalangin lang. O, ganun si Pastora kanina. Manalangin, manalangin, manalangin lang po tayo. Amen. Kapag may nararamdaman po tayo, manalangin. Kapag nalulungkot, manalangin. Amen. Kapag masaya, manalangin. Magpasalamat. Amen. Kapag nagagalit, manalangin. Huwag mo muna ilabas. Pag nagagalit, huwag mo muna ilabas. Manalangin ka muna. Amen. Manalangin. Naalala ko nung na-aksidente si JH na ipit po yung daliri sa pintuan nung nasa resort po kami. So, very memorable yung aming anniversary na yun. Nasa resort kami. Naipit yung daliri ni Baby JH sa pinto. Natanggal yung kuko. Wow. First time kong kinabahan na ang puso ko parang tumalon, bumalik, parang ganun po. Sobrang takot ko po. Tapos nakita ko si Brother Harney. Ko, Daddy, si JH na tanggal yung kuko. Sabi ni Daddy. Umupo siya. Sabi ko, anong ginagawa mo? Nananalangin. Praise God. Amen. Amen. Hindi natataranta ang asawa ko. Salamat sa Diyos. At meron po ako asawang hindi natataranta. Sabi ko, humingi ka ng betadine dun sa staff. And it took us few seconds. Anong ginagawa mo, Daddy? Nananalangin na. Amen. Napakahalaga po ng panalangin. Sa bawat sitwasyon, kapag dumaraan ka ng pagsubok, amen, manalangin ka. Because it is our first line of defense. Lagi ko pong sinasabi yun It is our first line of defense. Yung kumari mo, pag chinat mo, minsan, kahit gusto niya, nabasa na yan, pero hindi niya isisin. Ginagawa niyo ba yun? Di ba, bababa mo lang nun sa ganon sa cellphone para, kunwari, hindi mo na-sin, pero nabasa mo. Kasi pag nakita mo, Mare, baka pautang naman, hindi mo isisin, syempre. Di ba? So may pagkakataon na ganon, hindi ka pa niyang re-replyan agad-agad. But when you pray,
ang buong kalangitan ay magkakagulo. Magpapadala ng anghel, magbibigay ng tulong. Amen. Because God, Jesus, is listening. Amen. He is listening. Nakikinig po ang ating Panginoon sa bawat salitang lumalabas sa ating labi. Ang sabi pa nga po, di ba? Bago pa man po tayo manalangin, alam na ng Diyos ang alam ng ating puso. But we have to be, ano pong tawag doon? Kailangan po nating maging maingat ng bawat hinihiling po natin ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Ang bawat desire natin, baka naman pang sarili lang ang ating pinapanalangin eh. Kaya ang tagal-tagal nang hindi pinagkakaloob ng Diyos, baka hindi ka pa prepared. Amen. Baka hindi ka pa handa na tanggapin yung kanyang panalangin na iyong pinapanalangin. 20 years ago, 30 years ago, Sister Rowena, 40 years ago. Yeah. Baka mamaya na. Amen. Akala ko nga, nung nagbigay ng manok, baka doon na nagkatitigan eh. Wala pa po pala. Baka sa susunod na pagbibigay ng manok, pagbigay niyo si Sister Rowena, baka magkatitigan na pag-abot na nakamotor eh. Siya na pala. Tumilaok na. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin natin ating Panginoon. Amen. Amen. God gave us the privilege to worship Him. So don't take it for granted. Amen. May mga ibang lugar po sa mundo na pinagbabawal ang sumamba sa ating Panginoon. Amen. Pero tayo, malayang-malaya po tayo naririto. Amen. Nagkakantahan, nagsasayawan, at sumasamba, malayang sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Do not take it for granted. Bawat oras na pwede kang sumamba ka sa ating Panginoon. Kahit anong ginagawa mo, sumamba ka sa ating Panginoon. Amen. Ay, naghuhugas ako ng pinggan. Alam niyo po, ako po, lagi ko po nakakwento doon sa Women's Cafe. Pag ako po'y naghuhugas ng pinggan, sumasamba po ako, doon po pumapasok yung topic for this Thursday. Lagi pong gano'n eh. Kasi sa bawat pagkakataon, huwag mong sayangin na dumaan lang ang oras na walang nangyayari sa iyo. Amen? Bawat oras ay mahalaga. Amen? Kaya bawat oras, kung sa tingin mo wala kang ginagawa, magpuri ka sa ating Panginoon. Amen? Kung bawat oras, sabi ko, parang wala na akong gagawin eh, di ba? Taas paa na lang ako, sumamba ka sa ating Diyos. Amen? Magbasa ka ng mga bagay na makakatulong para ikaw ay umunlad at lumago. Amen? Napakahalaga po noon. In verse 15, sabi pa doon, so when Gideon returned to his 300 soldiers, sabi po niya, nung bumalik po si Gideon, so siyempre napakinggan niya. Sabi niya, ang tingin pala ng mga kaaway sa amin ay sila'y matatalo, kaya namin silang talunin. So nung bumalik si Gideon sa kanyang 300 soldier, anong sabi niya? Get up, the Lord has given the Midianite camp into your hands. So syempre, kapag super confident ka na, pag naglakad ka, pag ba confident ka, lumakad ka, nakaganon. Hindi, di ba? Taas noo kahit kanino. Amen? Taas noo kahit kanino. Ano pa bang kanta yun? Ikaw po ay, alam mo, matibay ka. Amen? Alam mo na kaya mo, kahit sinong dumaan dyan, alam mo, kaya mong talunin. Amen? So, ganun yung pagkakalakad ni Gideon eh. Nung pagdating niya dun sa kanyang 300 soldiers, sabi niya, get up, get up. So, sa tingin nyo, anong mararamdaman ng 300 soldier na yun? 300 versus thousands of Midianite. Diba, nung narinig nung 300 na sinabi ng kanilang tagapanguna, get up! The battle will be given to us. Amen? Amen. The victory is ours. Anong mararamdaman mo? Siyempre medyo, magiging, matapang ka na. Amen? Magiging confident ka na. You are more than confident than before. Amen? Noong una, siyempre, medyo natatakot sila. Na-insecure sila. They're so afraid. Yun nga, lack of confidence sila kasi alam nila, marami itong kalaban natin, pero tayo kukonti lang. Pero alam nyo ba, bakit sila 300 lang? Kasi, ang sa totoo po niyan, sa totoong buhay, ganito po kasi yan. So, ganito po yan. Marami po talaga ang mga taga-Manas eh. Pero ang sabi ng Diyos, 300 lang ang kailangan ko. Kasi pag marami kayo, ang sasabihin nyo, natalo nyo sila dahil sa inyo. Kaya 300 ang pinili ko para kapag nanalo kayo, at mananalo kayo, it is for my glory. Amen. It is for my sake. Amen. That Jesus, that God
will become famous. Amen. Ganun po ang Diyos kumilos. Amen. Sometimes kasi ang iniisip natin kapag tayo po'y lumago ang ating business, ay dahil matalino ako. Maganda ang ating posisyon, ay dahil kasi mahusay ako makipagsalita, mahusay ako makipagkapwa-tao, ayan. Maganda, mahusay aking pamilya, masaya, masagana ang aking pamilya, dahil masipag kami mag-asawa. No. Nararanasan natin yan dahil sa ating Panginoon. Amen? Nararanasan natin ang lahat yan because of the real source, not because of our resources. It is because of the real source, and that is God. That is Jehovah Jireh. Amen? Amen. Salamat po sa ating Panginoon. Number 2, if you want to win the battle, anong una? You have to begin the battle on your knees. Second, you have to face the battle in the stance of victory. Ano ibig sabihin ng stance? Di ba pag nagbaboxing, kailangan maayos. So yung mga boksingero dito, taas ang kamay. Sister Jane talaga no. Sister Jane, di ba pag nagbaboxing po kayo, dapat ang pagkakatayo nyo ay matatag. Amen? Para hindi isang suntok tumba agad. Ayan, di ba? Minsan, di ba yung mga boxer nakikita nyo, nakaka-12 rounds yan? Kasi nagtitrain sila para maging mahusay ang kanilang tayo sa boxing ring. Amen? Para maging mahusay at matatag yung paano ba maging tamang pagtayo, tamang pagtaas ng kamay, kung paano yung, di ba, pinag-aaralan po nila yan eh. Anong sabi? You have to face the battle in the stance of victory. Kailangan, kapag dumaan ka sa labanan, nakikita na sa iyong muka na alam mo, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Hindi yung pupunta ka sa labanan na alam mo, sinasabi mo sa sarili mo, hindi naman kasi mangyayari yan eh. Ayan, may nagkakwentuhang business. Ay, Brad, pangit yan eh. So, dun pa lang, natalo ka na. Amen? Dun pa lang, hinarangan mo na ang pagkilos ng Diyos. Amen? Nagkukwentuhan kayong mag-asawa. Yung asawa mo, nangangarap, magkakaroon tayo ng magandang bahay, magiging masaya tayo. Tapos yung ikaw naman, panira ka ng trip. Ayan. Diba? Ang ganda-ganda ng moment ni Mrs. Kukwento siya, yan, Daddy, alam mo ba, itong pangarap ko, yan, ito yung sa kitchen natin, lalagay natin. Tapos ikaw, sasabihin mo, huwag ka na muna magkwento ng ganyan, wala nga tayong pambiling bigas. May mga ganon po, diba? Huwag mong babasagin ang pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Amen? Hindi po si Brother Arnie yun. Napakaganda po ng pangarap niyan para sa amin. Amen? Amen. Hallelujah. Amen? Kailangan po, you need to face the battle in the stance of victory. Nakikita sa iyong muka, sa iyong pagtayo, kahit wala kang pera, huwag mong ipakita wala kang pera. Diba? Minsan lagi nating sinasabi yun. Wala akong pera kasi sis eh. Huwag kang muna magsalita ng ganyan. Minsan sa women's ministry eh. Minsan may mga ganyang nanay eh. Ay, hindi ako attend sis kasi wala akong pera. Hindi naman po pera ang hanap ko. Ang gusto ko po ay makasama ko po kayo. Kaya on March 7, magsama-sama po tayong lahat dito. Amen. Wala kasi akong pang-ambag, Sister Jen. Wala akong pamasahe, susunduin kita. Ayan. Wala akong pang-ambag, ipag-order ka ni Sister Rowena. Amen. Huwag tayong laging paawa. Huwag tayong laging ang tingin natin sa ating sariling maliit tayo. We have the big, big God. Amen. Amen. We have the big God. Ito, i-post natin dun sa Biyaya ng Diyos page. Diba yun sila, Brother Alan, Brother Moore, Brother Harney, nakaganon ng manok. Nakita niyo yun sa page? Ang caption doon, are they the 3 little chicken? No, they're not. They are the 3 big chickens who have the big God. Amen. Because nagbigay tayo ng 300 plus. At salamat po sa panguna ng ating Pastor Kenneth sa proyektong ito. Ito'y matagumpay. Amen. 15 minutes lang po ba? Naubos na. Amen. Yung iba po, papunta pa lang eh. Amen. Papunta pa lang yung iba, kukuha. Yung ibang nabigyan, nailuto na. Nakain na. Diba, papunta pa lang, yung iba, nag-burp na. Nailuto na po. Kaya salamat po sa ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat po. Salamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. Face the battle in the stance of victory. Ito lagi nating napapakinggan. We are fighting not for the victory, but from the
victory. Amen? We are fighting not for the victor, but from the victory. Anong ibig sabihin nun? Because we know that Jesus already finished it at the cross. Amen? And we know that we have Jesus. Amen? Tinapos na ng ating Panginoon ang labanan. As si Jesus, nung tinanggap po natin siya, we already have the power. We already have the authority. Amen? At sabi ni Jesus, you can do greater things than me. So kaya natin palang gumawa ng higit pa sa mga nagawa ng ating Panginoon. Amen? 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 Kaya huwag tayong laging lulugo-lugo. Huwag tayong laging antok-antok. Huwag tayong parang andap-andap na mga ilawan. Tayo nagliliwanag sa sanlibutan. We are the salt and light of this world. Amen? Salt, narinig ko na naman yung light of this world, hindi street light. Ko po, yung mga kababaihan, hindi po street light, we are the light lang po. Amen. So sabi po, sabi din po sa Joshua, di ba, God did not place us, ito po Sister Jen, how can I face the battle na itsura na parang mananagumpay? Paano nga ba, Sister Jen? Alam niyo po sa Bible, in Bible, there are so many promises of God. Amen. May narinig po ako, more than 8,000 promises in the Bible. 8,000. Ilang kayo? Tig-10 kayo, ha? Yan, 2 po sa iyo, Sister Monica. Marami pong pangako ang Diyos. Isa pa lang na panghawakan mo, ikaw ay matagumpay na. Amen? 8,000 promises of God. Bakit hindi mo pa panghawakan, kapatid? Kahit dumoble ka, triple pa, napakaraming pangako ng Diyos. We are so happy kapag nagbabasa po tayo. There are so many miracles na ginawa si Jesus. Di ba? Nagpalakad ng pilay, nakakita ang mga bulag, bumuhay ng patay. Masaya po tayo kapag pinag-aaralan natin yun. Pero ang mas masaya kapag nararanasan mo. Amen? Kapag naranasan mo yung himala na ginawa ni Jesus noon, naranasan mo sa iyong pamilya ngayon, napakasarap ng pakiramdam. Amen? And you will face the battle in the stands of victory. Amen? I-desire natin sa ating puso. Lord, maranasan ko. We are the empty vessel, Father. Fill our vessel with those miracles. Amen? Fill our vessels, Father. Diba? The evidence is all around. Sabi sa kanta kanina. The evidence is all around. You are an evidence of God's goodness. You are an evidence of God's faithfulness. Amen? You are the evidence of God's power. 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 Amen? Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan. Hindi mo mararamdaman ng kuryente kapag hindi mo sinalpak ang plug sa outlet. Tama po? Hindi dadaloy ang kuryente. You need to tap in the source of power. Amen? Ito, nakwento ko na po dati Electrical engineering po ako, course ko. Sabi ng prof ko, hindi ka makakagraduate kapag hindi ka na kuryente. Sige, talaga naman kami nagla-laboratory. Siyempre, lahat kami, kunwari na kuryente, para makagraduate. Amen? So, ganyan mga diskarte noon. Pero, huwag nyo nang gayahin. Dahil online na, hindi naman talaga kayo mga kuryente. So, amen. Yan, civil to, si Ate Kat. So, kapag hindi mo naranasan na kumonekta dun sa pinagmumula ng kapangyarihan, amen? Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan na pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Hindi mo magagamit at magbibigay ng liwanag. Hindi magagamit magbibigay ng kapahingahan o anong tawag doon? Ng hangin kapag hindi mo sinalpak. Amen? Doon sa source ang iyong buhay. Amen? God is the source. He is our source. Amen? Sabihin mo sa iyong kapatid, sa katabi, God, you are my source. Jesus. Yes, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. God, ayan, sabi, He did not place it in our hands. God did not place the promises in our hands na, ito sa kamay mo. Hindi. But He will place the promises within our reach.
Ayan, nagigets nyo? Within our reach. Kunwari, ito po ang pangako ng ating Panginoon. Hindi naman yan bibigay agad sa'yo, ayan, speaker. Yan. No, He will place the promise of God within our reach. Kailangan mong itap, kailangan mong hawakan, you need to cooperate, and you need to participate. Amen? Hindi pwedeng abang ka lang ng abang. May dadating na pagpapala. Ayan. Sabi ng Lord, dadating 15 katapusan. May pagpapala bang dumadating lang akin sa katapusan? Siyempre hindi. Nagtatrabaho ka eh. Kaya may dumarating. You have the participation. Amen. You have the cooperation so that you will experience the promises of God. The promises will flow if you will go. Amen. Kapag ikaw ay gumawa, ikaw ay kumilos, dadaloy ang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Amen, amen. Ang ganda ng ngiti ng ating mga kapatid. Amen, hallelujah. Sa Joshua 1, ganun din po eh. Binigay ng ating Diyos yung promised land sa kanila. Pero, sabi diba, it will be the land of milk and honey. So ito na yun, lupang pangako. Pero pagdating nila doon, meron pang mga labanan, meron pang mga tao ang kailangan nilang labanan para ma-experience nila yung sinasabing the total promise of God. Pero ang ginawa, ano pong ginawa ng ilang Israelita? Okay na kami dito, sa sulok lang ng isang Kanaan. Kapag naging kontento ka lamang nandun ka, you will not experience the whole promises of God. Kapag nakontento ka na okay na ako, Sister Jen, kahit ang tithes na binibigay ko 100, okay naman na yun. Pero kapag nag-desire ka, kapag kinuha mo ang buong pangako ng Diyos, amen, yung 100 mo madadagdagan yan. Dati kami, membro ng 20-20 gang. Alam niyo, 20-20 gang. 20 lang ang binibigay na ikaw po. Ayan, naranasan ko po yun 20-20 gang. Sino dito? Hindi, wag na akong itaas sa kamay. Amen? 20-20 gang nung. Pero, salamat sa Panginoon. Not just double, not just triple, not just 100 folds. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. I-desire mo na hindi ka lang para sa ganitong maliit. Dahil meron kang malaking Diyos na kaya ibigay ang lahat ng hiniling ng iyong puso ayon sa kanyang kalooban. Amen. Hallelujah. Ang sabi po, nung bumalik si Gideon, di ba, bumalik na nga si Gideon. Masayang-masaya siya at talagang yung kanyang confidence ay naroon na. Ang sabi po niya, the victory is already ours. Di ba? Nasa atin na ang katagumpayan, mga kapatid. Nasa atin na. Amen. If someone, ito po Gideon is just one person. If only just one person who will came back from God na puspos at matindi ang pananampalataya, siya'y pinagtagumpay na. Diba? Because Gideon left, he was afraid, lack of confidence, but he knows when he returned, God promised that the victory is ours. Amen? Napakahalaga na merong isa po na mangunguna. Amen. Napakahalaga po Ito, balikan po natin yung mga proyekto po natin na ating simbahan. If Pastor Kenneth did not stood up, di ba? If hindi siya nagbigay ng kanyang ideya, ng kanyang desire ng puso niya, na magbigay tayo ng manok sa mga taong marupok. Yan, di ba? Favorite ko talaga yan. So kung hindi inisip o hindi nagkaroon ng idea ang ating pastor, walang 300 people na papagpapala at makakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen? At yung mga workers, iba, if Pastor Kenneth did not stand up, walang Brother Abet na magiging maalab para sa mga kalalakihan, na dadalhin niya lahat ng mga kalalakihan magkumpuni ng Prayer Mountain. Di ba? If no one will stand up, amen. Walang Sister Grace. Amen. Walang Sister Rowena. Amen. Walang Sister Tess. Amen. Kaya napakahalaga. Merong isang matibay. Amen. Walang, eto pa nga If Pastora will not magtsatsagang magturo for 2 years ng new beginnings class, walang gagraduate. Amen. Salamat sa Diyos. Graduate na po ata. Ano po? Praise God. At congratulations po sa mga
gagraduate ng New Beginnings class. Yan. Congratulations po. Discipleship. Yan. Salamat po sa ating Pastora Magda. Amen. Salamat sa mga taong nangunguna po sa atin ng pananampalataya. Nangunguna ng pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Dahil kung wala po sila, wala din po tayo. Amen? Kung wala pong Pastora Magda, talaga pong dati, akay-akay po. Di ko nga po alam sino nag-aakay, ako po sa kanya o siya sa akin. Kasi buntis po ako noon kay AA. Sabi niya sa, Sister Jen, adi magba-Bible study kami sa ibaba. Sabi niya, Sister Jen, pwede ka ba? Mayroon tayong gawain sa patay naman dun sa isang ano. Sige po, Pastora. Buntis. Sige po, di ba? Kung walang magme-mentor sa'yo, kung walang maggagabay sa'yo, amen, maaring ikaw ay mapahamak. Pero merong taong pinili ang Diyos na siyang magtuturo po sa atin. Kapag nanalo yung taong yon, ikaw ay panalo rin. Kapag pinagpala yung taong yon, ikaw ay pinagpala rin. Amen? Kapag si Pastor nakapunta ng Amerika, sinasabi ko sa inyo, dito muna tayo sa Pilipinas. Ayan. Siya lang yung may visa, wala pa tayo. Sa susunod na lang tayo. Amen? Napakabuti na ating Panginoon. Amen? Saan nyo ba gusto? Anong bansa ang gusto nyo? New Zealand. Oh, Pastora Magda, New Zealand daw po. Si Ninong, Australia. Oh, Australia. Amen. Brother Harney, sa tabi lang kita. Yan. Diba, if there is... Tawa si Tox, oh. Sabi ni Tox, sana all. Yan. Lagi si Tox kasi siya yun nandito sa camera And if there's just one person, di ba, who came back believing in God, pag uwi mo, you are that one person. Pag uwi mo, your marriage will be saved. Pag uwi mo, your children will return to you. Pag uwi mo, your business will bloom again. Amen. Pag uwi mo, pagpapala sa buong sambahayan mo. Amen. Because you are that one person who came back that believed that God is good. He will never fail me. Amen. He will never forsake me. Amen. You are that one person in your family. Amen. Kaya pag uwi mo, kailangan ikaw ay mananagumpay. Amen. Hindi pag uwi galit ka agad. Amen. No. Huwag ganon. Amen. Huwag ganon. So, meron pa isa. Meron po, ako po, nagpa-part-time lang po ako na online job. So, isang beses, nawalan po kami ng internet connection. So, kailangan ko siyang isend dun sa aking client, sa core worker ko po pala. Kasi ko, wala tayong internet connection. So, lumabas ako, hindi kaya ng data na ma-isend. So, pumunta ako dun sa kumari ko na meron ding internet connection. Sabi, kumari, kumusta yung connection nyo? Mabilis ba? Pwede bang maki-connect? Pwede bang maki-send? Sige, pare, di punta ka. Siyempre, lumabas ka sa bahay, walang signal, lalabas ka, hanap ka, ganyan. Hindi kaya ng data. So, pumunta ka kay kumari, mare, pa-connect naman. Yan, di ba? Pa-connect naman. Because sometimes, when you are in the circumstances that you need to feel the peace, you need to feel the joy, you need to feel the faith, you need to connect with somebody who has the high speed of faith so that somebody will lift you up. Amen. That somebody will give you the words of wisdom. Amen. That somebody will help you, will strengthen you. Amen. Kaya mag-join na kayo sa women's ministry. Mag-join kayo sa senior fellowship ni Pastora Magda. Mag-join kayo sa men's fellowship. Amen. Walang taong nabubuhay na mag-isa lang siya sa mundo. Amen. Nung college ka, feeling mo kaya ko mag-isa, kumakain ka sa kantina, mag-isa ka lang. No, kailangan mo pa rin ng kaibigan. Kailangan mo pa rin na makokopyahan. Kailangan mo pa rin ng tutulong at magtuturo sa iyo pag absent ka. Di ba? Kapag late ka, ito sabi ni Prof. Yan. Pero huwag makongopya, bad yun. Yan. So, kailangan mo ng katuwang. Kailangan mo ng kaibigan. Kailangan mo ng makakasama. Because winning the battle, kailangan yan team. Amen? Hindi lang naman ikaw lang mag-isa eh. Sa pamilya mo, kailangan mo asawa mo eh. Hindi pwedeng ikaw lang ang lumalaban, siya ayaw na. Siya ay
anong tawag doon? Surrender na. Hindi, dapat kayong dalawa. You will fight for your family. Fight for your family. Dalawa kayo dapat, hawak kamay yan. Nagliligawan nga kayo, hawak kamay eh. Lalakad kayo ganyan, no? Pero pag nag-away na, mag-asawa na, 20 years, 30 years na, yung hawak kamay, hindi na, hahampasin mo na eh. Diba? Hindi na eh. Ayaw mo na hawakan eh. No. Kailangan may katuwang, diba? Kailangan po magkasama kayo sa hirap, at sa hirap, at sa hirap, madaming hirap. Pagkatapos ng hirap, ginhawa. Yan. Amen. Amen. February, love month pa rin po ngayon, kaya kailangan lagi po tayo umiibig at nagmamahal sa ating kapwa. So, tingnan ang katabi. Yan. Minamahal mo ba ang iyong katabi? Amen. Amen. Ilang minutes pa po ba? 1:08 na. Amen. So, when you are in the circumstance that you need to feel the peace, the joy, the faith, you need to get out and go to someone who has the high speed of faith. Ayan. Yun yung sinabi ko po kanina. And lastly, ito, tatlo lang po Do you want to win the battle? Una, anong sabi? Begin the battle on your knees. Pangalawa? Ano po pangalawa? You have to face the battle on the stance of victory. Kailangan ang iyong mukha ay mukhang mananagumpay na. Amen. Pangatlo, trust God's strategy. Amen. Amen, Sister Jen. Trust God's strategy. Pero ang ginagawa mo, gumawa ka ng sarili mong paraan. Amen. Toink ka yan. Kaya siguro, hindi pa napangyayari ang dinidesire mo dahil ikaw ang gumagawa ng paraan. You need to trust God's strategy. Sabi po doon sa verse, anong verse ba yun? Sabi po doon sa verse 16. Sabi doon, dividing the 300 men into 3 companies, he plays trumpet. He plays trumpet and empty jar. Anong binigay ni Gideon? Trumpet. Walang sword. Kung ikaw yung 300, walang sword. Bakit trumpet? Paano natin lalabanan? Bakit trumpeta ang ibibigay mo? Anong sabi? That is God's strategy. You have to trust it. Amen? Kung sinabi ng Diyos, batiin mo na yung kaaway mo. Lord naman. Ayun, patotoo ni Nanay Sita yan eh. That is God's strategy. Amen? Binati yung kaaway, mortal enemy, binati mo, niyakap mo pa. That is God's strategy. Amen? Magbigay ka sa gawain. Yung hindi komportable ka lang na pag binigay mo to, okay ka lang. No, medyo may nasasaktan kang konti. That is God's strategy. Amen? Kung sa tingin mo, 500 na lang pera mo eh. Pero sabi ng Panginoon, ibigay mo yan. Lord, 500, ibigay mo yan. Okay, Lord, this is your strategy. Trust God's strategy. Amen? Kausapin, patawarin ang asawa. That is God's strategy. Hindi ko po sinabi That is God's strategy, not mine. Amen? Patawarin, kausapin ang iyong asawa. That is God's strategy. May mga nagsasabi po sa akin, sayang ang course mo. Bakit nasa bahay ka lang naghugas ng puwet ng 3 batang anak mo? I may not call in the field of engineering, but God called me in soul winning. That is God's strategy. Amen? That is God's strategy. You have to put your heart, magtiwala ka sa ating Panginoon. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo. Ano pong gusto mong gawin ko? Amen? Suko ka na. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo dun sa asawa mo, sa mga anak mo. Suko ka na, ilang beses ng bankrupt yung business na binubuksan mo. Trust God's strategy. Amen. Look unto Jesus. He's the author and finisher of your faith. Amen. Pagtiwalaan mo si Jesus, lahat ng gusto ni Jesus ay mabuti. Every good and perfect gift comes from above. You need to trust God's strategy. It is now your turn to win. Amen. Kung may pagkakataon na ikaw ay natalo na,
napagod ka na at lagi kang natatalo, today, it is your turn to win. Amen? But what do you need to do? Bow down. Kneel. Amen? Worship God. Thank Him. And you have to face the battle. That you know that you're already victorious. And Lord God, I trust you. God already invited us. Alam niyo po, may mga ilang salita ng ating Panginoon na siya ang unang nag-initiate ng relasyon niya sa atin. Ang sabi ng ating Panginoon, "Come to me, all you who are weary, and I will give you rest. Call unto me, and I will answer thee." Amen. Minsan nga, naghihintay tayo ng tawag ni Kuya Will eh. Dahil gusto mong manalo. Sasabihin mo pa, salamat Shopee. Pero ang sabi ng ating Panginoon, "Call unto me, and I will answer thee." When you receive the call, do not reject it. Answer it. "Lord, I am here. What do you want me to do, Lord? I am here." And God will answer. Anak, ito na yung panahon. Panalo ka na. Amen. Anak, this is your time. You already won the battle. Kaya when God called you, "Lord, use me. Use my life. I want to be a blessing. I want to worship you, God. Not only na aking buhay, Panginoon, kundi ang buong sambahayan ko. Sinusuko ko sa iyo." Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sabi pa ng ating Panginoon, "Draw near unto me, and I will draw near unto you." Amen. 3 invitation na sinabi ng Biblia sa atin. Hinihintay lang tayo ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. God cannot work into our lives kung hindi natin po siya bibigyan ng pagkakataon. If we will not allow Him. Kasi yun po yung pangako niya eh. Hindi niya tayo pakikialaman unless we ask. Amen. All you need is to ask for us to win the battle. God, help me. Hindi ko na po kaya, Lord. Hindi ko na po kaya, Panginoon. Suko na po ako. Pinapaubaya ko na po sa iyo. O Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Just release it, mga kapatid. Huwag mong kayanin. Dahil hindi mo naman talaga kaya. Kakayanin mo yan kapag kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Kakayanin mo kahit anong bigat niyan. Basta kasama mo ang Diyos. All you need is to trust in His Word. All you need is to trust in His promises. Hallelujah. Hallelujah. Oh God, thank you. We thank you, Lord, that we are in the winning side, Father. We know that we already won the battle because of Jesus. Oh, Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit, fill this place. Fill us. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. For the Spirit of the Lord is here. Yes, Lord. Thank you. Evidence. Yes, the evidence is all around. Jesus. Yes, The Jesus. Spirit of the Lord is here.
what God has told you to do. And whatever He says, He will make it into completion. Kapag sinimula ng Diyos, tatapusin ng Diyos. Pinili ka ng Diyos, kaya nauna na ang Diyos dun sa iyong pagpupuntahan. Lahat, God already prepared it for you, kapatid. Kaya huwag ka matakot. Huwag ka manghina. Andyan ang Diyos palagi, nakatingin po sa atin. You already have the crown of victory. You already have the crown of life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sambahin po natin ating Panginoon in spirit. Hallelujah. 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 Shanada hiya. O shanada kaya da yaya da kaya da. Shagada da yaya da da yaya da yaya da. Shagada da yaya da yaya da yaya da Shagada da yaya da yaya da Shagada da yaya da Shagada da yaya da yaya da Shagada da yaya Shagada da yaya. Oh, panalo ka na, kapatid! Panalo ka na! You are victorious! You are forgiven! Hallelujah! You already won the battle! You already won the battle! Panginoon, salamat po. This day, Father, we will shout. We will proclaim, Father. Katulad the walls of Jericho has fallen down. Lahat ng pagsubok, lahat ng problema will fall down. Already fallen down, Father. Because we know that we have you. We know that we are victorious. We are overcomer. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you. This is our winning moment right now. Right now. This is your winning moment right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Spirit, fall afresh on us. Fall afresh in each and every member in this church. Right now, kami po ay pinagpala. Kami po ay matagumpay. This church is the church who already won the victory. Salamat, Panginoon. Salamat. Kami po ay mananagumpay sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen.